Magandang araw po, Ma'am Rain. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo agad. Kaya sasabihin ko na ngayon pa lang. Hindi ito kwentong panakot lang. Totoo ang mga engkanto. At minsan, hindi sila basta nagpapakita para manakot, kundi para magmahal. Ako nga pala si Lia, isang ordinaryong babae mula sa isang baryong halos wala sa mapa. Lumaki ako sa simple lang ang buhay. Araw-araw, pare-pareho lang ang tanawin. Pare-parehong tahimik ang gabi. Pero mula pagkabata, may isang bagay na paulit-ulit na sinasabi ng lola ko na kahit kailan, hindi ko sineryoso noon. Sabi niya wag daw akong magpapagabi sa gubat. Hindi dahil may hayop, kundi dahil may mga nilalang na hindi tao. Kapag may lalaking biglang susulpot sa dilim, malinis ang suot, tahimik masyado ang kilos, at parang alam na alam ang pangalan mo kahit hindi ka pa nagsasalita. Tumakbo na raw ako. Huwag daw akong lilingon. Huwag makikipag-usap. Dahil kapag sinagot ko raw, ang ibig sabihin noon, may karapatan na siya sa akin. Noong una tinatawanan ko lang yon. Para sa akin panakot lang yon ng matatanda. Pero habang tumatagal, may mga kwento sa baryo na hindi mo basta-basta maipapaliwanag. May nawawala. May mga lalaking umalis para mangahoy pero hindi na bumalik. May mga babaeng bigla na lang nananahimik tapos isang araw, wala na rin. Laging pareho ang huling sinasabi nila. May nakitang gwapong lalaki sa may gubat. Nakangiti, tahimik, parang nag-aanyaya. Isang gabi pauwi na ako ng mag-isa. Tahimik ang paligid. Maliwanag ang buwan. Ramdam ko yung pakiramdam na parang may sumusunod. Hindi takot ang una kong naramdaman, kundi parang may tumatawag. Parang may pamilyar sa dilim. Kahit alam kong imposible yon. Doon nagsimula ang lahat. Doon ko unang naramdaman na mali ang mundo ko at hindi na ito babalik sa dati. Hindi na nawala sa isip ko ang gabing yon. Kinabukasan, pilit kong sinabihan ng sarili ko na baka pagod lang ako. Baka nadala lang ng mga kwento ng lola ko. Pero pagsapit ng hapon, habang naglalakad ako sa gilid ng palayan papunta sa tindahan, may kakaibang lamig na dumaan sa hangin. Hindi malamig na hangin ng ulan, kundi yung lamig na parang may nakatingin sa'yo kahit wala kang makita. Huminto ako nang maramdaman kong may nakatayo sa di kalayuan. Isang lalaki. Nakaputing damit. Hindi marumi, hindi rin pang probinsya. Parang hindi siya bagay sa lugar namin. Tahimik lang siyang nakatayo. Hindi gumagalaw pero ramdam ko ang tingin niya. Nang maglakad ako palapit, saka ko napansin ang isang bagay na nagpatigil sa dibdib ko. Wala siyang anino. Maliwanag ang araw. May mga anino ang puno, ang poste, pati ako. Pero siya, wala. Parang hindi siya tinamaan ng liwanag. Gusto kong umatras. Gusto kong tumakbo pero hindi gumalaw ang mga paa ko. Ngumiti siya. Hindi pilit. Tahimik ng ngiti na mas lalong nagpabigat sa pakiramdam ko. Hindi ka dapat natatakot. Sabi niya sa mahinang boses. Hindi siya pasigaw. Hindi rin pabulong. Parang normal lang. Pero may bigat. Tinanong ko kung sino siya. Saglit siyang tumingin sa paligid sa kamuling tumitig sa akin. Matagal na kitang kilala. Nanlamig ang batok ko. Hindi ko maalala na nagsabi ako ng pangalan ko. Pero binanggit niya yon ng tama. Parang matagal na niya akong kilala. Para bang matagal na niya rin akong hinihintay. May dumaan na tricycle sa likuran ko. Saglit akong lumingon. At pagharap ko, wala na siya. Parang
Hindi siya nandoon kanina. Nang tanungin ko ang tendera kung may nakita siyang lalaki, umiling lang siya. Sabi niya mag-isa lang daw akong naglalakad. Doon ko naisip na baka hindi na talaga tao ang sumusunod sa akin. Ang mas nakakatakot pa, parang hindi niya ako gustong saktan. Parang gusto niya akong kunin. Simula ng araw na yun, nagbago ang mga gabi ko. Hindi na ako basta natutulog. Kapag ipinipikit ko ang mata ko, hindi dilim ang bumubungad kundi mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. May gubat na masyadong tahimik. May mga punong parang nakatingin at may ilaw na hindi galing sa buwan. Alam kong panaginip lang dapat. Pero masyado itong malinaw para maging normal. Sa unang panaginip, may nakita akong malaking bulwagan na yari sa bato. May trono sa gitna, pero walang nakaupo. Sa sahig, may mga patak ng dugong parang sariwa. Naririnig ko ang mga bulong. Maraming boses, magkakaiba, pero iisa ang sinasabi. Bawal. Bawal siyang mahalin. Bawal siyang lapitan. Bawal siyang piliin. Nagising ako ng hingal na hingal. Akala ko tapos na pero pagkabangon ko, napansin kong may hapdi ang pulso ko. May pulang marka roon. Parang hinawakan ng mariin. Sinubukan kong baliwalain yun pero hindi nawala buong araw. Hindi naman yun pasa. Hindi rin kagat. Parang bakas ng kamay. Gabi-gabi, inuulit-ulit ang panaginip. Pero bawat beses, mas malinaw ang mukha ng lalaking nakita ko sa palayan. Nakatayo siya sa malayo, laging nakatalikod. Kapag sinusubukan kong lumapit, may humahawak sa akin mula sa likuran. Hindi ko nakikita kung sino pero ramdam ko ang galit at takot sa hawak na yun. Isang gabi, naglakas loob akong kausapin siya sa panaginip. Tinawag ko siya. Doon siya lumingon. Pareho ang mukha niya sa lalaki sa totoong buhay. Pero mas malungkot ang mga mata niya. Gusto niyang magsalita pero may anino na gumagapang sa paligid niya. Parang sinusubukang patahimikin siya. Pagkagising ko kinabukasan, pagod na pagod ako. Parang hindi ako natulog. May bakas ulit sa pulso ko. Mas malinaw kaysa dati. At doon ko naisip na baka hindi ako nananaginip. Baka dinadala talaga ako sa kung saan. At kung sino man ang lalaking yun, may pumipigil sa kanya na lumapit. Hindi ko na kinaya ang katahimikan. Ilang gabi akong halos hindi natutulog at sa bawat umaga, mas mabigat ang pakiramdam ko. Parang may tinatago sa akin ng mundo at ako lang ang hindi nakakaalam. Isang hapon, habang mag-isa akong naglalaba sa likod ng bahay, biglang huminto ang hangin. Tahimik lahat. Walang kuliglig, walang dahon na gumalaw. Doon ko naramdaman na nandoon na naman siya. Hindi siya biglang sumulpot. Parang unti-unti siyang nabuo mula sa anino ng puno. Mas malinaw ang itsura niya ngayon. Hindi na ako nagtataka kung bakit siya napapansin ng mga nawawala sa baryo. May kakaiba sa kanya. Hindi lang dahil gwapo siya, kundi dahil may lungkot sa tindig niya na parang matagal na niyang pasan. Ako ang nasa panaginip mo. Diretsong sabi niya. Wala nang paligoy-ligoy. At ako ang dahilan kung bakit may mga bakas sa'yo. Gusto kong magalit. Pero mas nangingibabaw ang takot at pagkalito. Tinanong ko siya kung ano talaga siya. Matagal siyang nanahimik bago siya huminga ng malalim na parang nahihirapan. Ang pangalan ko ay Aren. Isa akong prinsipe sa mundong hindi ninyo nakikita. Doon ko naramdaman na parang bumigat ang paligid. Hindi niya sinabi ang salitang engkanto agad. Pero alam ko na.
Sinabi niyang bawal siyang lumapit sa mga mortal lalo na sa akin. May batas sa kanilang kaharian. Kapag may prinsipe na nakialam sa buhay ng tao, pareho silang mawawala. Inamin niya na matagal na niya akong nakikita. Matagal na niya akong binabantayan. Hindi niya raw sinasadya na mahalin ako. Pero nang magsimula raw akong mapanaginipan siya, huli na ang lahat. Kung malalaman nila, sabi niya habang nakatingin sa lupa, hindi lang ako ang mawawala, pati ikaw rin. Humingi siya ng tawad, hindi dahil lumapit siya, kundi dahil nahulog ang loob niya. At sa unang pagkakataon mula nang makita ko siya, nakita ko ang takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa akin. Matapos niyang sabihin ang lahat, inakala kong hindi na siya babalik. Akala ko yun na ang huli naming pag-uusap. Pero mali ako. Simula noon, unti-unti siyang lumilitaw sa mga oras na wala ng tao. Madiling araw, sa pagitan ng gabi at liwanag. Hindi siya kailanman pumapasok sa bahay. Palaging sa labas lang. Palaging may distansya. Parang takot na takot siyang lumapit ng sobra. Sa bawat pagkikita namin, mas nakikilala ko si Aren. Hindi siya tulad ng mga kwento sa baryo na mapanlinlang at malupit. Tahimik siya. Maingat sa mga salita. At parang palaging may pinipigilan. May mga sandali na bigla siyang nawawala. Tapos babalik kinabukasan na parang mas pagod kaysa dati. Minsan may sugat siya. Hindi sugat ng tao, kundi parang hiwa na hindi agad nagsasara. Isang madaling araw, tinanong ko na siya kung bakit palala ng palala ang itsura niya. Hindi na siya umiwas. Inamin niyang may kapalit ang bawat sandaling magkasama kami. Sa tuwing tinatawid niya ang mundo ko, humihina ang mundo niya. Parang unti-unting hinihila ang lakas niya palayo sa kaharian ng mga engkanto. Kung titigil ka nang magpunta rito, baka mabuhay ka pa. Sabi ko na pilit pinipigilan ng boses ko. Ngumiti siya pero hindi masaya ang ngiti. Kung titigil ako, para na rin akong namatay. Doon ko naramdaman ang bigat ng pagpili. Alam kong delikado. Alam kong may batas silang nilalabag. Pero sa bawat titig niya, sa bawat katahimikang pinagsasaluhan naming dalawa, ramdam ko na hindi ito simpleng pagkahumaling. May koneksyon na mas malalim pa sa takot. Hindi kami kailanman nangakong magiging magkasama habang buhay. Walang ganong usapan. Pero sa bawat umagang naghiwalay kami, pareho naming alam. Mas pinipili naming magbahal kahit may kapalit, kaysa mabuhay na parang walang nararamdaman. At doon ko naisip na baka ang tunay na sumpa ay ang umiwas sa pag-ibig kahit alam mong totoo. Hindi nagtagal ay napansin kong hindi lang si Aren ang nakakaalam sa mga pagkikita namin. May mga gabi na kahit wala siya ay ramdam kong may nagmamasid. Hindi tulad ng presensya niya na tahimik at mabigat. Ito ay magaspang, puno ng galit. Kapag naglalakad ako pa uwi, may mga yabag na sumusunod pero walang tao. Kapag humihinto ako, humihinto rin ang lahat. Parang nagtatago sa paligid. Isang gabi, habang papauwi ako, biglang nag-iba ang amoy ng hangin. Amoy lupa na bagong hukay. Amoy dugo. May narinig akong mga bulong. Hindi malinaw ang salita pero puno ng paninisi. Nang tumingin ako sa gilid ng daan, may mga anyong hindi buo. Mga mukha na parabang nabura. Mga mata na walang puti. Hindi sila lumalapit pero alam kong ako ang pakay nila. Dumating sa Aren kinabukasan na halatang balisa. Hindi na niya itinago pa.
Sinabi niyang may mga tagapagbantay ang kaharian nila. Mga engkantong itinakdang parusahan ang sino mang lalabag sa batas. Hindi raw sila pumapatay agad. Hinahabol nila ang isip. Sinisira ang tapang. Hanggang ang tao na mismo ang sumuko. Doon ko rin unang nakita ang mga naiwan. Sa gilid ng gubat, may mga figurang parang tao pero hindi na gumagalaw. Sabi ni Aren sila ang mga mortal na minahal ng engkanto noon. Pero sumuko sa takot. Naiwan ng katawan. Kinuha ang kaluluwa. Nagsimula na rin akong makarinig ng boses kahit mag-isa ako. Minsan tinatawag nila ako sa pangalan ko. Minsan sinisisi ako sa paghina ng kanilang mundo. Doon ko tuluyang naintindihan kung bakit bawal ang pag-ibig na ganito. Hindi lang dahil sa batas, kundi dahil may mga nilamon ang gubat. Hindi ang laman, kundi ang loob. Tinanong ako ni Aren kung aatras pa ako. Matagal akong nanahimik. Natatakot ako, oo. Pero sa gitna ng lahat ng yun, mas malinaw sa akin ang isang bagay. Kung iiwan ko siya ngayon, habang buhay kong dadalhin ang tanong na, paano kung hindi ako umatras? At mas nakakatakot yon kesa sa mga matang nagmamasid sa dilim. Dumating ang hatol ng hindi inaasahan. Hindi sa pamamagitan ng sigaw o dahas, kundi sa isang katahimikang mas mabigat kesa takot. Isang gabi, dumating si Aren na hindi ko agad nakilala. Nawala ang liwanag sa kanya at ang mga mata niya ay parang matagal nang umiiyak kahit walang luha. Hindi siya tumingin agad sa akin. Umupo lang siya sa malayo na parang may pader sa pagitan naming dalawa. Alam na nila. Mahinang sabi niya at hindi ko na kailangang itanong kung sino. Dahil ramdam ko na. Ikinuwento niya ang nangyari sa kaharian. Tinawag siya sa gitna ng bulwagan na dati ko lang nakikita sa panaginip. Naroon ang hari, ang kanyang ama, at ang mga nakakatanda pa. Hindi raw sila nagalit agad. Mas masahol pa roon. Tahimik silang nakinig saka ibinaba ang hatol na parang matagal ng handa. May pagpipilian siya. Kung babalik siya sa trono at itatakwil ako, buburahin ang alaala ko sa kanya. Mabubuhay ako na parang walang nangyari. Ligtas. Normal. Pero habang buhay niyang dadalhin ang bigat ng paglimot. Kung pipiliin naman niya ako, aalisin ng kanyang pagkaingkanto. Mawawala ang kapangyarihan, ang immortalidad, ang karapatan sa kaharian. Hindi raw siya mamamatay agad pero hindi rin siya ganap na mabubuhay tulad ng dati. Tinanong nila ako kung alin ang pipiliin ko. Sabi niya saka lang tumingin sa akin. Hindi ako sumagot. Gusto kong magsalita. Pigilan siya. Ialok ang sarili ko na umatras. Pero hindi lumabas ang boses ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi lang pag-ibig ang sinusubok. Pagkatao niya. Buong mundo niya. Tumayo siya para umalis. Bago tuluyang maglaho, sinabi niya ang huling linyang hindi ko malilimutan. Kung mawala man ako, sana maalala mo na minsan, may prinsipe na piniling mahalin ka kahit bawal. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na siya bumalik. Walang paalam, walang paliwanag, walang kahit anong senyales na totoo ang lahat ng nangyari. Ilang araw akong naghintay. Pilit kinakausap ang dilim. Umaasang maririnig niya ako. Pero ang sumasagot na lang ay ang gubat. Mas tahimik, mas mabigat, mas mapanganib. Habang tumatagal, mas lumalala ang mga panaginip. Hindi na ito mga tagpo ng trono o bulwagan. Ngayon, ako na ang nasa gitna.
May mga kamay na humihila sa akin pababa. May mga boses na nagsasabing, oras na. Isang gabi, nagising ako na nasa labas ng bahay. Nakatayo sa gitna ng damuhan. Parang may naglakad sa akin habang tulog. Nakita ko sila sa unang pagkakataon ng malinaw. Hindi na mga anino, kundi mga nilalang na hugis tao pero mali ang proporsyon. Mahahaba ang mga daliri, baluktot ang mga paa, at ang mga mata, walang emosyon. Hindi sila nagsalita, hindi nila kailangan. Alam kong ako ang pakay nila. Sa gitna ng takot ko, may isang boses na pamilyar. Hindi ko agad nakita kung saan nanggaling yon pero bigla siyang lumitaw sa pagitan namin. Si Aren. Pero hindi na siya katulad ng dati. May dugo sa kanyang mga kamay. At ang balat niya ay parang unti-unting nababakbak. Parang nawawala ang kung anong nagbibigay sa kanya ng liwanag. Hindi pa tapos. Sigaw niya. At sa unang pagkakataon, narinig ko siyang sumigaw. Sinubukan siyang pigilan ng mga tagapagpantay. Pero lumaban siya. Hindi para manalo kundi para maabot ako. Hinawakan niya ang kamay ko at doon ko naramdaman na may nangyayari sa kanya. Parang may pinuputol. May inaalis. Pipiliin kita. Sabi niya na halos hindi na makapagsalita. Kahit mawala ako. Nawala ang mga nilalang kasabay ng isang matinding kirot sa paligid. Bumagsak si Aren sa harapan ko. Buhay pa siya pero alam kong may nawala na sa kanya. At sa sandaling yun, naunawaan ko. Wala nang atrasan ang desisyong ginawa niya. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nakaupo roon. Nang magising si Aren, wala na ang mga tagapagbantay. Wala na rin ang kakaibang bigat sa paligid. Tahimik ang gubat. Pero hindi yun payapang katahimikan. Kundi parang may nagluluksa. Ang mga puno ay nakayuko. Ang hangin ay mabagal. At ang lupa ay malamig sa paa. Sinubukan niyang tumayo pero agad siyang napaupo ulit. Iba na ang katawan niya. Wala na ang dating lakas. Wala na ang presensyang nagpaparamdam na hindi siya tao. Nang hawakan ko ang kamay niya, doon ko tuluyang naramdaman ang pagbabago. Mainit. Nanginginig. Marupok. Parang kamay ng isang mortal. Anong ginawa mo? Pabulong kong tanong kahit alam ko na ang sagot. Iniwan ko na sila. Ang trono, ang pangalan, ang pagiging prinsipe, lahat. Habang nagsasalita siya ay may narinig kaming malakas na pag-ugong mula sa kailaliman ng gubat. Hindi halimaw ang tunog, kundi parang daing. Sabi ni Aren, ramdam ng mundo nila ang pagkawala niya. Kapag may prinsipe raw na tuluyang umalis, may bahagi ng kaharian na guguho. Hindi raw yun parusa, kundi ang kapalit. Tinulungan ko siyang makalabas ng gubat bago tuluyang magbago ang paligid. Habang naglalakad kami, napansin kong unti-unting nawawala ang mga bakas ng engkanto sa kanya. Ang mga mata niya ay mas malinaw, mas pagod, mas tao. Wala na ring kakaibang liwanag kapag tumitingin siya sa akin. Nang makarating kami sa hangganan ng baryo, huminto siya. Hindi na ako makakabalik. At kahit gustuhin ko man, hindi na rin nila ako hahanapin. Akala ko doon matatapos ang takot. Pero nang tumingin ako sa likod, may mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi na siya prinsipe. Pero ang dilim na iniwan niya, tila hindi pa tapos maningil. Akala ko kapag tuluyan na siyang naging mortal, titigil na ang lahat. Na magiging normal na lang ang buhay namin.
Tahimik, simple, walang humahabol na anino. Sa umpisa ganoon nga ang nangyari. Natuto siyang maglakad sa araw na parang ordinaryong tao. Matutong mapagod, natutong masaktan. May mga gabing nahihirapan siyang huminga. May mga umagang hindi siya makabangon agad. Pero ngumingiti pa rin siya. Parang kontento na sapat na ang mabuhay basta magkasama kami. Pero hindi talaga basta nagpapatawad ang mundo ng engkanto. May mga gabi na bigla siyang nagigising. Hawak ang dibdib, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Sabi niya parang may hinihila sa loob niya. Parang may bahagi sa kanyang ayaw tanggapin na tapos na ang lahat. Kapag lalabas siya ng bahay, may mga sandaling natitigilan siya na parang may naririnig na tawag na ako lang ang hindi nakakadinig. Ako naman, nagsimulang makakita ng mga bagay na dati sa gubat ko lang nakikita. Mga aninong dumadaan sa gilid ng paningin. Mga refleksyon sa salamin na hindi tugma sa galaw namin. Hindi na sila umaatake. Nanonood na lang. Parang nagbibilang. Isang gabi, umamin si Aren na bawat araw na lumilipas ay may kapalit pa rin ang desisyon niya. Hindi raw biglaan ang pagkawala ng pagiging engkanto. Unti-unti itong kumakain sa kanya. Ang alaala, ang lakas, ang dating siya. May mga sandali raw na hindi niya maalala kung sino siya noon. At mas nakakatakot, may mga sandali na hindi niya alam kung hanggang kailan siya mananatili. Minsan tinanong ko siya kung pinagsisisihan niya. Matagal siyang tumahimik bago sumagot. Hindi. Pero natatakot ako na balang araw. Ikaw na lang ang makakaalala sa akin. Doon ko naunawaan. Ang pag-ibig namin ay hindi nagtapos sa desisyon. Doon pa lang nagsimula ang tunay na bayad. Ngayon ko lang to kinikwento dahil ngayon ko lang kayang sabihin ng buo. Kung mababasa mo man ito, ibig sabihin hindi na ako sigurado kung gaano pa katagal siya mananatili. Nandito pa rin si Aren. Humihinga, nagsasalita. Pero may mga araw na parang anino na lang siya ng lalaking minahal ko. May mga umaga na hindi niya maalala ang pangalan niya. May mga gabi na nakatingin lang siya sa akin na parang estranghero. Kapag tinatanong ko kung nasasaktan siya, umiiwas lang siya ng tingin. Alam naming pareho na hindi sakit ang pinakamabigat na binabayaran niya, kundi ang unti-unting pagkawala ng sarili. Minsan tinanong niya ako kung nagsisisi ba ako. Hindi ko na kinailangang mag-isip pa. Sinabi ko sa kanya ang totoo, na mas pipiliin kong masaktan araw-araw kaysa mabuhay na parang walang nangyari sa aming dalawa. Na kung ito man ang huling alaala niya sa mundo, gusto kong maalala niyang may nagmahal sa kanya. Hindi dahil prinsipe siya, kundi dahil siya si Aren. Hindi na ako nakakita ng mga anino ngayon. Hindi na rin ako dinadalaw ng mga panaginip. Parang tapos na ang habulan. Pero kapalit noon, may katahimikang mas mabigat. Katahimikang alam mong may mawawala at wala kang magagawa kundi tanggapin. Ito ang pag-amin ko. Hindi ito babala, hindi rin paalala. Isa lang itong tanong para sa makakarinig. Kung may darating ba sa buhay mo na bawal, delikado, at may kapalit na masakit, iiwas ka ba? O pipiliin mo pa rin mahalin kahit alam mong balang araw, ikaw lang ang maiiwan para magkwento? Ako ang patunay na minsan, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagwawagi. Minsan, sapat na totoo siya. Kahit panandalian. At kung sakaling tuluyan siyang mawala, ito na lang ang iiwan ko. Ang kwentong ito. Bilang patunay na minsan,
May prinsipe na piniling maging mortal para magmahal. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Palagi po kayong mag-iingat. Hanggang sa muli!